Dumalo rin sa pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative ang ilang mga retiradong mahistrado. Ipinaliwanag namang ito ang papel ng dalawang kapulungan ng Kongreso pagdating sa pag-amyenda ng konstitusyon. Si Daniel Manlastas sa sentro ng balita. Ilang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema tulad nila retired Associate Justice Antonio Carpio at retired Associate Justice Adolfo Ascuna ang dumalo sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga usapin sa People's Initiative. Dito nagbigay ng opinyon ang dalawang dating maestrado hinggil sa usapin at rekomendasyon ni Ascuna. The COMELEC cannot supply that deficiency. There has to be a law. Why? Because the Constitution says that Congress shall pass a law to implement this initiative. If you want to change the voting, it has to be done. Nagbigay opinyon din si Carpio hinggil sa mga uri ng botohan ng Kongreso at kailangan hindi anya baliwalain ang pagboto ng dalawang kapulungan. I want to emphasize again, the Constitution is the highest law of the land. If you pass an ordinary law, both chambers must approve. And therefore, when you amend the highest law of the land, subject to ratification, you must also both approve. Hinggil naman sa posibleng plebisito para sa charter change kung magtutuloy-tuloy ang People's Initiative, sumagot din ang Commission on Elections hinggil sa usapin at gate nila. We cannot conduct any plebiscite in 2025. That's a no-no, that's a negative. We cannot conduct the plebiscite even by November of this year to December of this year. Napakaliit na po ng space na ginagalawan po ng Commission on Election. Everybody should be able to understand that when you conduct a plebiscite or even a national or even a local elections, you need such procedural, yung pong processes for procurement. Samantala, inaasahan namang ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig hinggil sa PI sa Biyernes. Daniel Manlastas para sa Bayan.